Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Sally dito sa ating dulang Love and Memories. Nasabi ni Belen kay Chato na ampun siya. Kaya tinanong ako nung umuwi siya sa bahay kung totoo na ampun siya. Pero hindi ko pa pwedeng aminin. Kaya sinabi ko na huwag maniwala kay Belen dahil isa siyang chismosa. At nagtanong din siya sa lola niya. Pero ipinagkailan ni Inay. At mula noon, pinagtuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral hanggang matapos siya sa kurso niya at nakapag-examine sa board. Kaya resulta na lang ang hinihintay niya. At minsan ay wala na ring problema si Chato. Tapos na rin ang pag-examine niya sa board. Kaya maghihintay na lang siya ng resulta. Sana makapasa siya at nang mapakinabangan niya ang kanyang pinag-aralan. May kumakatok. Sino kayang dumating na bisita? Tingnan ko nga. Sandali lang! Nariyan na! Ha? Ikaw bala, Meli. Halika! Nagbalik-bayan ka na. Kailan pa? Pumasok ka muna. At dito na tayo sa loob mag-usap. Oo, Sally. At may importante nga pala tayong pag-uusapan. Sana maunawaan mo ako. Bakit? Ano bang pag-uusapan natin? Sige, maupo muna tayo. Nandito ba si Chato? Gusto ko kasi na kaharap siya sa aking ipagtatapat na ako ang tunay niyang mami. Ang ibig mo bang sabihin ay babawiin mo na ang iyong anak? Hindi naman. Depende kung ano ang magiging desisyon niya pag nalaman niya ang tunay niyang kalagayan bilang anak. Sa bagay, mas mabuti na malaman na niya para gumaan na rin ang dibdib ko dahil hindi ko masabi sa kanya. Itinuring namin siyang tunay na anak. Kaya kung sasama siya sa iyo, ay magiging masakit para sa amin. Pero wala kaming magagawa kung gusto niyang sumama sa iyo. Ano, Sally? Umalis na ba si Meli? Ano bang sinabi niya sa'yo? Gusto niyang malaman ni Chato na siya ang tunay na mami niya. Pagka hindi ko kayanin, Inay, kung sasama si Chato sa tunay niyang mami. Anak, tama na. Huwag kang mag-alala. Matalino si Chato. Siguro naman ay hindi siya basta-basta sasama dahil nadama niya sa atin, sa inyong mag-asawa, ang pagmamahal ng magulang. Sana nga po, Inay, ay hindi niya kalimutan ang sakripisyo namin ni Carlos para mapalaki siya at inalagaan namin siyang mabuti. Oo, Sally. Kaya huwag mong isipin na iiwanan kayo ni Chato. Hindi ako naniniwala na gagawin niya yun sa inyo. Hindi niya kaya kami sisihin dahil hindi namin inamin sa kanya na isa siyang ampon? Kung magbago ang isipan at sumama na siya sa tunay niyang mami, hindi ko kaya, Inay. Anak, hintayin natin kung ano ang magiging desisyon ni Chato. Huwag mong pangunahan ang kanyang gagawin.
At alam ko, hindi niya kalilimutan ang mga kabutihan na ginawa ninyong mag-asawa sa kanya. Kaya huwag kang mag-alala. Opo, Inay. Salamat at nandito kayo na nagbibigay ng lakas ng loob sa akin para harapin ang ganitong problema. Lola, bakit parang malungkot ang mami? May problema po ba? Pwede ko bang malaman? Hindi naman problema yun, Apo. May naalala lang ang iyong mami. Teka, Apo, may pupuntahan ka ba mamayang gabi? Wala po, Lola. Dito lang po ako sa bahay para makasama ko ang mami at ang baby namin na si Tonton. Bakit po ba, Lola? May bisita ba? Kaya tinatanong niyo kung alis ako o hindi? Oo, Apo. At gusto ka nilang makausap ng harapan. Pero hindi ko lang alam kung ano ang pag-uusapan ninyo. Alam ba ni Mami kung sino ang gustong kumausap sa akin, Lola? Baka naman maipaliwanag ni Mami sa akin para hindi na ako mag-aalala pa. Sige, Apo. Puntahan mo ang mami mo at kausapin para gumaan ang loob at hindi na siya malulungkot. Sige po, Lola. Sana sabihin niya sa akin ang totoo kung bakit siya nalulungkot. Ayoko siyang makita sa ganung kalagayan eh. Ayaw ko, Lola. Kaya lambingin mo ang mami mo para hindi siya magproblema pag dumating ang taong kakausap sa'yo. Huwag mong pababayaan ang mami mo, ha? Mahal na mahal ka niya. Mami, sabihin niyo sa akin ang totoo kung ano yung gumugulo sa isipan ninyo para naman malaman ko. Tiyato, anak. Alam mo na mahal kita. At ayoko na mawali ka sa akin. Dahil tunay na anak ang turing ko sa iyo. Ha? Ang ibig niyong sabihin, Mami? Sige, ilabas po ninyo kung ano yung nararamdaman nyo para gumaan naman ang loob nyo. Anak, hindi namin sinabi sa iyo ang totoo. Dahil bata ka pa noon. Baka hindi mo maintindihan. Pero ngayon na isa ka ng professional. Sana maunawaan mo kami ng dati mo. Oo naman, Mami. Kayo pa. Alam ninyo na mahal ko din kayo ng Daddy. Kaya sabihin nyo na sa akin. Huwag kayo mag-alala. Kung ano man ang natuklasan ko, hindi ko kayo iiwanan. Salamat, anak. Ipangako mo. Kahit malaman mo ang lahat, hindi ka magbabago sa amin. Dahil ginawa namin yun para hindi na magugulong isipan mo at hindi mo papabayaan ang pag-aaral mo noon. Alam ko na, Mami. Naalala ko kasi ang sinabi ni Aling Belen noon. Talagang totoo yun. At sino ang sinasabi niyong mami ko? Walang iba sa akin, Tiyato. Yung pinsan ko na si Meli. Pero, huwag mo siyang kamuhian. Dahil ginawa rin niya ang lahat para tulungan ka sa iyong pag-aaral. Alam mo na hindi namin kaya ng daddy mo sa kursong kinuha mo ng nursing. At si Meli ang nagpadala ng pera para masuportahan niya ang iyong pag-aaral. At ngayon, gusto ka niyang makausap kung ano ang desisyon mo. Kung gusto mong sumama sa kanya o hindi. I know I will love someone
kinausap ka na ba ni Chato? Ano naman ang sinabi mo sa kanya? Ipinagtapat ko na ang dapat niyang malaman. At nagpaliwanag ako, inay, kung bakit namin inilihim sa kanya ang tunay niyang pagkatao. Ano naman ang sagot niya? Medyo nagtampo ba? O sinisi ka ba sa pagtatago mo ng katotohanan tungkol sa pinagmulan niya? Hindi po siya nagalit, inay, kundi naunawaan niya ang lahat kung bakit ganoon ang ginawa namin. At sinabi ko rin, ang ginawa ng kanyang tunay na mami para matupad ang pangarap niya na maging nurse. Mabuti naman pala at naunawaan niya. O di wala nang problema na iisipin. Sigurado na hindi kayo iiwan ni Chato, hindi ba? Opo, inay. Nangako siya sa akin na kahit anuman ang sabihin ni Meli, ay hindi niya kami tatalikuran ni Carlos. Mahal din niya kami, inay. Di ba sinabi ko na sa'yo? Dahil sa ipinakita ninyo na tunay na pagmamahal sa kanya, ay hindi niya kayo makakalimutan. Tama kayo, inay. Ngayon ay hindi na ako nag-aalala. Baka sumama siya sa tunay niyang mami. Alam mo, Carlos, pumunta rito si Meli para kausapin ng harapan si Chato. Ano? Bakit? Ano bang kailangan niya? Gusto na bang isama ni Meli, si Chato? Para makapiling niya? Ewan ko lang kung papayag si Chato dahil sinabi ko na ang lahat sa kanya at nagpaliwanag na ako kay Chato. Ano? Bakit mo ginawa yun? Mas lalong mag-iisip na niluko natin siya. Baka aayos na yan sa piling natin. Hindi niya gagawin yun. Nangako siya sa akin na walang pagbabago na mangyayari. Siya pa rin daw ang anak natin dahil sa atin niya nadama ang mainit na pagmamahal natin sa kanya. Mabuti naman kung naiintindihan niya ang para na ginawa natin para sa ikabubuti ng kanyang kinabukasan. Oo, Carlos. Kaya nagtapos siya ng nurse sa tulong din ng kanyang tunay na mami. Ipinagtapat ko rin ang tungkol sa pagsuporta ng mami niya para hindi siya tumangki. Di wala na palang problema. Kailangan mag-celebra tayo para sa pagkapasa niya sa board exam, sa nursing. Gumiti ka naman dyan, mahal. Maging maayos na ang lahat. Hindi ba? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Sally, nandito na ba si Chato? Pwede ba kaming mag-usap na dalawa? Ay, syempre, mahihiya sa inyo, kaya gusto ko na masinsinan kaming mag-usap. Oo, Meli. Walang problema. Alam ko na hindi magsasalita yun kung nakaharap man kami. Kaya, kausapin mo muna. Dahil may nasabi na rin ako sa kanya. At ikaw na ang bahala kung ano ang gusto mong sabihin sa kanya. Salamat sa inyong mag-asawa. At hindi ninyo pinabayaan ang aking anak nang kailangan niya ang pag-aalaga ng isang magulang. Kayo ang tumayong ina at ama ni Chato. Huwag kang magpasalamat. Dahil sino naman ang magtutulungan
kundi tayo na magkamag-anak. At alam mo, napasaya rin kaming mag-asawa ni Tiato. Kung wala siya sa amin, baka nasira na ang relasyon naming mag-asawa kung wala kaming anak. Oo nga, no. Matagal kayo bago nagkaroon ng sariling anak. Siguro, nawalan na kayo ng pag-asa noon, hindi ba? Sinabi mo pa. Kaya dahil kay Tiato, naging masaya ang buhay namin ni Carlos. Ganun ba, pinsan? Teka, pwede bang pakitawag mo na si Tiato para makita ko na at mayakap at makausap ko na ang aking anak? Dahil matagal ding panahon na wala siya sa piling ko. Oh, sige pinsan. Sandali lang. At tatawagin ko siya doon sa kanyang kwarto. Mano po, Mami? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Alam mo na ang lahat? Opo, sinabi ni Mami Sari ang lahat. Ipinaliwanag niya at naintindihan ko naman. Ay, kung ganon, tanggap mo rin ba na maging mami ako? Hindi ka ba galit sa akin, anak? Hindi po, Mami. Malaki ang utang na loob ko sa inyo dahil kayo ang pinagkakautangan ko ng buhay. Pero, ganun din, may malaking utang na loob din ako kina Mami Sally at Daddy Carlos. Sila ang nagpalaki sa akin at nagmahal. Parang tunay na anak. Tama ka, Tiato. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi ako nagkamali na sila ang piliin ko na mag-alaga sa'yo. Oo nga pala. Alam mo, nakapag-asawa ako doon sa Canada. At kung gusto mong magbakasyon, kaya magtrabaho, sabihin mo lang sa akin. Sa ngayon po, hindi ko pa sila pwedeng iwanan. Kailangan na maging handa muna sila na ako'y lalayo. Pero hindi ibig sabihin na hindi na ako babalik sa kanila. Kung yan ang desisyon mo, ikaw ang bahala. Ang importante ay tanggap mo ako, anak. At dahil doon ay masayang masaya ako. Oh, huwag na kayong umiyak, Mami. Sabi mo, masaya ka. Di magsaya kayo. Ang gusto ko, magkaroon tayo ng selebrasyon. Okay ba sa inyo, Mami Meli? Ang saya na ni Tiato, no? Kalain mo. Hindi siya nagalit kay Meli. At isinasama siya ng ina. Pero ayaw niya tayong iwanan. Kaya pala mukhang masaya ka. Tingnan mo. Ang dami namang bisita na nagkasaya sa celebration natin. Ha? Anong ibig mong sabihin, Carlos? Selebrasyon na tinanggap ni Tiato si Meli na mami niya? Nakalimutan mo na pala. Alam mo, sinabi ko kay Meli na dapat may party. Dahil anniversary ng ating kasal. Ha? Naku, pasensya ka na, mahal. Dahil sa dami ng iniisip ko, ay nakalimutan ko tuloy ang importante na okasyon sa ating buhay. Sorry, mahal. Sige, natanggol ko ng sorry mo. Dahil mahal kita. At ikaw lang ang babaeng tinitibok ng puso. Habang buhay na magsasama tayo. Salamat, mahal. At hindi mo ko iniwan kahit matagal na di tayo nagkaroon ng sarili nating anak. Halika na. At makipagsayawan tayo. Para malibang naman lang tayo. Oh, sige. Halika na doon sa sayawan.
Naunawaan ni Chato si Meli, pero hindi naman kami iniwan ng aming itinuturing na anak. Nagbakasyon lang siya doon sa Canada at bumalik sa amin. At siya ang dahilan kung bakit hindi nawala ang pagmamahal ng asawa ko sa akin. Naging responsable at mapagmahal na asawa at ama ng aming anak. Ngayon ay lubos na ang aking kaligayahan sa piling ni Carlos at mga anak namin. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat. Sally. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Sally. At naway kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan at pakinggan ang aming mga isasadula dito pa rin sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.